1800s. 1800. Middle of 1800s. Pero yung mga gamit, mga refurnishings na lang, kasi yung mga original talaga nung time ni President, nagkalasira, tsaka nagkalawala ng World War II naman. Oh. Kasi naging kwan ito parang garrison ng mga Hapon. So nagstay talaga yung mga Hapon Oh my dito. God. Kahit na umuulan. Pumunta kami sa simbahan. Tara na. Ganda. Hello mga Kachinoys! Welcome back to my channel. Today ay pupunta kami sa Capiz, ayan, or Rojas City. And then magko-commute lang kami. It's more convenient, no? Rather than paying so much for the gasoline. So, let's go! Kakulay ko yung loob ng taxi. Kakulay ng damit ko. Kakulay ng bag ko. And finally ay nandito na tayo sa Ceres Liner at Tagbak Terminal in Haro, Iloilo. This is the primary hub for northern destinations. Mga routes ng Ceres Liner ay Iloilo to Katiklan if you're going to Boracay, Kalibo, Antique, at Iloilo to Bacolod. And we are here sa bus na ng Ceres. Galing sa amin guys, naglakad kami ng konti, nag-tricycle for 20 pesos. I mean 15 pesos ang isa, sharing. Nag-taxi kami, worth 210. Ayan, medyo traffic ng konti. A few moments later. Nandito na kami sa Capiz guys. So bumaba kami ng terminal kasi hindi namin alam or hindi namin sure kung saan yung papunta sa hotel. So nag-tricycle kami. Ang special trip is 100. So sabi ko okay lang, at least hindi pa natin alam, tsaka parang tulong mo na rin. Thank you kuya. So, andito na tayo sa Rodolfo Hotel. Ayan. It's in the heart of the city. And then, katabi lang siya ng City Mall. Ayan. So, at least very accessible. Hello guys! So, actually yung biyahe is mga 3.5 na may konting traffic at saka yung syempre yung mga stopover sa terminal. Pero okay naman siya, medyo umuulan. And then ito yung room dito sa Rodolfo's. Ayan. So two single beds. And then very basic lang. Tapos ito may view sila rito ng mga hardin. Ayan. Ang kailangan lang naman natin matutulugan. So that's fine. Hi guys! So dito na kami sa Rodolfo Suites. We just arrived, tapos nag-check-in. Pero supposedly to room 202 kami sa kabilang side. Kaso pagpasok namin talagang nangangamoy yung CR, yung umuusubong. So napapalit ako, ito, kabilang side naman kami, room 212. Hello guys! So nandito kami sa Rodolfo Suites, no? And then na-meet namin ang mga OJTs. Ayan, ano name? Rosalyn, sir. Roslyn, Rika Ann. Rika Ann, John Lester. John Lester. Ayan, Lester din ako. Ayan, katukayo. Here. So far, nag-i-enjoy kayo? Yes, sir. Oo, and then you learn so many things. Yes, sir. Ayan. Okay, so see you on my next vlog. Okay, bye guys. Panublion Museum, water tank turned museum. The whitewashed museum is originally built as a water tank on 1910, provided water to the local residents during the dry season, an embodiment of a brilliant adaptive reuse.
Luckily, it was spared from the fiasco of World War II because of its strong framework. Punublion is an Hiligaynon term which means the guardian of precious things. Is the original name of the museum. The water tank stood still like a tough warrior, and knocking it down is nothing less like cutting our connection to the past. Over the years, it has outlived its purpose since the city of Rojas came up with a new water system. The Panublion Museum features the memorabilia of the prominent sons and daughters of the province of Capiz, and collections of cultural icons, artifacts, and artworks. At dito rin makikita ang ilang kagamitan at kasuotan ng dating presidente ng Pilipinas na si Manuel Rojas at ilang mga importanteng larawan ng kanyang pamilya. Ang pagbisita ninyo rito sa museum ay libre at walang entrance fee and voluntary lang if you wish to give a donation. At nakilala rin namin ang isang local artist from Bacolod exhibiting his beautiful and great artwork or obra maestra dito sa museum. So ayan guys, nasa kahabaan kami ng Rizal Street. At tinatanong namin at tinahanap namin yung ancestral house ng mga Rojas. So nandito lang daw malapit, kaya pupuntahan natin. Hindi sila open pero pwede daw kausapin yung caretaker para mabisita mo yung bahay nila Manuel Rojas. Medyo guys, maulan. Hindi nakisama yung panahon ngayon pero rain or shine at hindi dapat masayang yung ating oras. So let's go! Guys, andito na yung ancestral house nila ng mga Rojas. Ayan sa likod ko. So let's go and try our best na may makausap tayo. So guys, andito kami sa dito sa gate ng bahay. Nagtanong kami, pwede doon dito mag-doorbell kami. So nag-doorbell kami, hopefully ay magbuksan kami. Although past 4 na rin and hanggang 5 lang sila. If not, tomorrow babalik kami. Napadaan kami dito guys sa bakery. Tapos mukha kasi siyang classic, parang old-fashioned. So, maraming bumibili, sabi namin ni Noy. Biglang dumaan kami. But anyway, sabi ko konti lang yung bilihin niya kasi mag-coffee shop din daw siya at kakain din ng tinapay. So, ito try lang namin kung masarap at kung anong meron dito. Ayan. 'Kahit na umuulan, saan tayo pupunta? Pumunta kami sa simbahan. Dito lang, sa unahan. Anong pangalan? Ponstraule. Santa Monica. Ayun, Santa Monica Church. Built in 1877, guys. Yeah, reconstructed when? 50s? 1954. Ayun. So, tama-tama guys, mayroong misa. Grabe, ang lakas ng ulan. So, puntahan natin bukas naman yung isang oldest church nila rito. Ayan. Hours later. So today is Sunday, ayan, February 1 na. And then, nandito na kami sa bahay. Ancestral house ng mga Rojas. Lolo ni Ma Rojas. 50 pesos lang ang entrance, which is thankfully napaka-reasonable lang. Ayan. So kami lang yata yung visitors for today. So hinihintay lang namin na magbukas yung pinto. Ayan. Sinabihan na kami dito lang kami maghintay sa gilid ng bahay. Tara na. Ganda.
pala. Hindi pa Kasi yung mother's side ni President, yung apo niya, family, yun yung parang prominent, yung talagang native ng Tamis. So built in Mid-1800s. 1800. Middle of 1800s. Pero yung mga gamit, mga refurnishings na lang, kasi yung mga original talaga nung time ni President, nagkalasira, tsaka nagkalawala nung World War II naman. Oh. Kasi naging kwan ito parang garrison ng mga Hapon. Hapon. So nagstay talaga yung mga Hapon Oh my dito. God. So So wala namang, after- wala namang mga pinatay, mga Wala naman. Parang walang nila to yung parang meeting Headquarters. place. No, ganun. Meeting Oh, sila. okay. So after ng gera, nung balikan to ng mayari kasi nag-flee sila, wala nang gamit, bahay na lang talaga. Bahay na Pero parang lang. bumapalit siya mga 19 Siguro mga 50s o ganyan, ano, 40s. Yung ibang medyo antique talaga, pero medyo may bago-bago. Yung mga jars medyo bago na to. Pero everyday may nagvi-visit din dito? Or May hindi kwan, naman? pag December and April kasi parang festival season. Maraming mga visitor. Tapos minsan may kwan, yung katulad mamaya merong mga students na nag-rent for filming activities. Mamaya. Mamaya nga. Apo. Kasi nag-aalag kami na yung parang mga gusto mag-photoshoot. Minsan mga prenup na gusto nila yung vintage, Sinauna yung dating, oo nga. vintage or old theme yung kanila. Correct. Tapos mga ano rin Maria sila. Clara. Ah, talaga? May dala na sila. May dala na sila. Tapos may pinaparent din kami doon. Pero medyo ng modern pa nga yun. Si Mar, nakita mo na rin? Nakita ko na. Ah. Pero hindi kasi siya last na visit niya dito. Mga 30 years old pa lang siya. Ah, 30 May pala. bakit ito dito sa May bahay siya kasi kapan. Papuntang beach area. beach o beach area. O pinakita dun sa kay Corina, No, rated doon pag Corina. nandito sila nila Corina tsaka yung mga Mga twins, anak nila, oo. doon sila nag-stay. Si Corina, nakapunta na rin dito? Oh, hindi pa. Dito mismo sa bahay, hindi pa. Hindi pa. Bago may napalitan na malaman mo naman yung bago. Although hindi na original yung bed. Pero ito lang yung room. Dito lang siya pinanganak. January 1, 1892. 1892? January 1, so New Year that Oh, time. galing. Pero kasi kwan siya eh, parang merong ongoing na revolutionary war against mga Oo. Spaniards. So, for safety. Kasi yung father niya is a civil war na namatay while nakikipaglaban daw sa mga revolutionary. 2 bedroom siya before, kaya lang yung division nasira na. Pero itong right side, yun yung birthroom ni President. Ito sa kabilang side. So dito pinanganak pala si President Rojas. Lalaki din naman ng mga sahibo. Lalaki siya makakaba. Tapos 2 rooms daw ito before, pero Kasi ginawang mga isa na ginagamit lang. talaga nila before, mga old wood talaga. Ngayon wala na. From Korea siya na parang yung sa mga second hand. Oh. Vintage. Pero may iba ritong gamit pa rin ng mga Rojas. Dito sa bahay wala na. Ah, Pero wala na. kung kay President Rojas ng mga personal things, nasa museum. CEO po kami kamo. Sa museum. Pero actually ilang piraso na lang. Kasi yung iba nasa kwan eh, nasa bahay nila sa Cubao. Pati yung presidential car niya, kung nandun. So pag minsan pag April kasi fiesta at the same time death anniversary niya, pag dinadala dito, dinidisplay sa museum. Malaking house si President. Parang mga kwan. 6 foot ang laki. Malaki siya nung pa, pero nung gera kasi nung World War II, kasi parang sa battlefield siya tapos na-capture pa siya, pumayat siya. Ah. Tapos bumalik lang yung katawan niya nung nag-president. Oo. Kaya lang, yun naman, hindi niya natapos yung 4 year. Kasi parang second year niya pa lang sa term, inatake na siya, doon siya namatay. Sa speech niya sa Angeles. 2 years pa lang siya nag-serve pala. Naging prisoner of war siya eh. Diba nabasa mo naman doon sa museum? Na-heart attack. Kasi dahil 4 year pa man lang yung president. Pero hindi niya natapos. Hindi naman makasufra ito. Hindi naman ihiyan. Porcelain ba? Porcelain. Bedpan. Ah, bedpan. Oo. Kasi tumitira sila dito, nagpatayo na ng private
area doon. So, doon kami nakatira para ito open na siya for 2 days. From 1960s to mga early 2000s, tinirhan pa nila to. Oh, nino nila. Ng mga may-ari na nakakuha nitong house. Late 60s. Bali si Miguel Alvar, siya yung pamangkin ni President sa kanya na parang third in line siya na naka-inherit nitong house. Nakalagay ko na, sir. No? Oo, si Miguel Miguel. Alvar. Kaso hindi na Rojas siya. Hindi na. Kasi originally talaga yung bahay sa Acuña, mother side ni President. Okay. So, kaya yung ownership pagpasa sa Acuña talaga siya. Kaya lang usually mga Acuña, mga babae, so kapag nakapangasawa, nawawala na yung Yung apelido. apelyido, oo. Bodega na lang. Dati bedroom din siya for the kids. Itong mga ito related siya. Yan ang si Miguel Alvar. Ito si Miguel. Ito yung mother and father ni Miguel. Yung mother niya, si Ramona, yan yung first cousin ni President. So sa kanya napunta yung bahay. Sa grandmother niya muna, si Ubita, then Ramona, then sa kanya. So right now, yung mga anak naman niya. Patay na. Yes, 2011. Grabe guys, ayaw ko talaga, alam nyo naman, di ba, fascinated ako sa mga vintage, antique, anything na luma. Talagang gustong-gusto ko para akong merong attachment sa nakaraan. Sabi nga nila na reincarnate na daw ako. Nakakatuwang balikan kung ano yung mga buhay nung araw. Alam mo yon, yung once na ang mga bahay na to ay talagang naging masaya, tinirahan ng mga pamilya, ng kanilang mga anak. At minsan ay naging masaya at makasaysayan. Pero ngayon ay nagsisilbi na lang itong part ng history. Ganyan kami dati. Ayun, gumana Oh, siya. ang galing naman. Napunta ko. As in, hindi yan, original na Original gumagana. na lahat yung kanya, parts niya, wala ka talaga napalit. Ayan o, White Westinghouse. Kilala sa mga makers ng refrigerator. Ayan, so grabe working pa siya. As in, nakakatuwa. So ayan guys, at dito na nagtatapos ang ating pagbisita sa ancestral house ng mga Acuña sa mother side or sa maternal side ng ancestors ni Sir Mar Rojas. And shout out din kay Michelle dahil napakabait niya and very informative. 13 years na siya dito na caretaker sa bahay. Guys, if you have time, punta kayo dito sa ancestral house ni President Manuel Rojas. Napakaganda, napakaliwanag, saka talagang mababasa mo yung history ng bahay. History ni President Manuel Rojas at saka yung bahay. Ayan, salamat Michelle! And there you have it mga kachinoys, and watch out for the part 2 ng aming trip to Rojas City here in Antique. Thank you and God bless everyone. Paalam!